Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa continuation po ng ating topic about faith. So, yung mga nakalipas na topic po natin is what is faith, and then the basis of faith. So, ngayon po is ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa how faith works. Ayan, purihin po ang salita po ng Diyos. So, topic 3 na po tayo. So, the principle of faith is to operate in our lives continually, no matter what the circumstances. So, basahin po natin sa Romans chapter 3 verse 27. Sabi niya po sa 27 is, kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At wala naman tayong At bakit naman tayo magmamalaki? Sabi niya po dito, dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga po na meron po tayong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil ito po ang kagustuhan o kalooban ng Panginoong Diyos sa atin, ay manampalataya sa Kanya upang magkaroon po tayo ng ng buhay na walang hanggan. So, sabi po dito, it works in the following way. So, mayroon po tayong 4 na puntos. So, 2 puntos lamang po ang aking i-explain po today. So, basahin ko po ulit sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ayan. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sabi niya po dito, verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya nga po, mahalaga po na manampalataya tayo dun sa bagay na hindi po nakikita. Bakit? Kasi yun po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay umaasa tayo sa mga hindi natin nakikita. Hindi ka na kasi pwedeng manampalataya sa alam mo na yung mangyayari dun sa isang sitwasyon. Kaya ang pananampalataya tayo po ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, nananampalataya tayo na itong pinagdadaanan nating problema sa mundo ito ay matatapos din, mawawala rin. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Mag-pray, magbasa ng Bible, makinig ng salita ng Diyos. Kaya walang ibang dapat gawin. Kaya nga itong quarantine ngayon, itong lockdown ngayon na nangyayari, ay napakahalaga na yung salita ng Diyos ay pakinggan natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Ay itong ilang buwan na tayo ay nasa may bahay lamang, sana lang ay tayo po ay nakapagdasal. Sana lang ay tayo po ay nakapagbasa ng Biblia. Siyempre, kung sa Facebook nai-scan natin ito, bakit hindi natin i-scan ang ating Biblia, di ba? Kung tayo ay nagbabasa ng mga pocket books, bakit kaya ang Biblia ay hindi natin mabasa? So, napakahalaga, dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng pananampalataya sa bawat isa. So, i-start na po natin. Number 1, God give us faith. Okay? So, for in the gospel a righteousness from God is revealed. The righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by his faith. Basahin ko po sa Romans chapter 1 verse 17. O Roma 1:17. Sabi niya po dito, verse 17, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Take note, sa pamamagitan ng palataya ay mabubuhay. Kaya the righteous live by his faith.
that is the faith He give us a gift. Kaya ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Isang regalo po ito, kaya napakapalad po natin na dahil kay Kristo, dahil sa Kanya, ay binibigyan niya tayo ng pag-asa. Siya po ang naging daan upang tayo po ay makakonekta sa Ama. Napakahalaga na malaman po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya po natin. At sa Kanya lang dapat po tayo manampalataya. Bakit? Dahil sa mundong ito, maraming Diyos na sinasampalatayan. Halimbawa, totoo. Kung ang Diyos ay tumitinig sa atin sa Kanyang mga salita, napakapalad mo, kapatid. Bakit? Dahil ang Diyos na yung sinasampalatayanan ay buhay. Hindi sa Diyos ng mga patay. Siya ang Diyos noon, ngayon, at siya ang Diyos na darating. Number 2. Bago tayo pumasok sa number 2, meron po akong isang verse na babasahin po muli. Basahin po natin sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9. Sabi niya po dito sa verse 8 is, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So take note, kaloob po ng Diyos. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. So ulitin ko po muli, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napakahalaga na manampalataya po tayo sa Panginoong Kristo. Lagi ko pong sinasabi, paano ba manampalataya? So, ABC po, lagi ko pong sinasabi po yan. Accept God as your personal Savior. Believe in Christ. Maniwala ka sa Diyos na siya ay buhay. Siya ang tagapagligtas mo. And then letter C, confess. Sabihin mo lahat ng mga nagawa mo kasalanan sa Diyos, ikaw ay magsisi. True repentance. Ano po ba ang true repentance? Ito po yung you turn, tumalikod ka dun sa kasalanang iyong ginagawa at ikaw ay patatawarin ng Diyos. And then after nun, dahil ikaw ay pinatawad ng Diyos, nagkaroon ka na ng pananampalataya sa Kanya, magpatuloy tayo sa pananampalataya sa Diyos. Alam ng Diyos na yung mga ginagawa natin, kilala niya po tayo. Kaya patuloy po na manampalataya, dumating man yung mga problema sa buhay, dumating man yung mga iba't ibang uri ng pagsubok na kung saan ay minsan hindi mo na kaya, wala na pag-asa, lagi mong tatandaan sa Diyos may pag-asa. Dahil siya lang ang ating pag-asa. Wala na pong ibang pag-asa kundi ang Diyos lang po. Sa kabila ng mga sarit-saring mga naririnig natin sa balita, lahat ng mga hindi lang problema sa ating sarili, sa pamilya, sa ating lugar, sa ating bansa o sa buong mundo, isa lang po ang aking sasabihin. Ano man po ang mangyari ay tayo po ay manampalataya. Amen. Manampalataya po tayo. And then number 2, faith comes a word from God. So sabi po dito, firstly, God encourages us by speaking a word relevant to our circumstances. This may come as you read the Bible or by hearing the voice of the Holy Spirit inside your spirit. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So babasahin ko po sa Romans chapter 10, verse 17. Sabi pa sa Romans 10:17 ay ganito po. Verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng
pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya wala mang gawain po pang sa mga churches po ngayon. Naniniwala ako na ang bawat isa ay merong pananampalataya sa Diyos. Kahit na sa isang tahanan po lamang, pwede po mag-gather ang family, magkaroon ng worship, magkaroon ng prayer, at magkaroon ng conversation about the words of God. So, andun po ang Diyos. Sabi nga po sa kanyang salita sa Mateo na sa 2-3 nagkakatipon ay naroon po ang Diyos. Lagi po tatandaan. At meron po tayong personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, hindi lamang po dahil wala ng mga churches ngayon, no. Tayo po may personal na pananampalataya sa Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po ay, tuloy-tuloy at huwag tumigil naman ang palataya sa Diyos. Kaya nga po, lagi po natin babasahin ang Biblia dahil ang Diyos ay tumitinig sa atin. Ang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay nandyan po palagi. Siya ang ating dakilang tagapagturo. At mangungusap ang banal na Espiritu sa ating espiritu at ipapaunawa niya kung ano ang kanyang salita. Kaya sinasabi ng iba na ayoko magbasa ng Biblia kasi hindi ko maintindihan. No. Ang Diyos ang magpapaunawa sa inyo. Basahin mo lang. Sa mga nag-uumbisang magbasa ng Biblia, basahin mo lang. Meron nga isa sabi sa akin, Pastor, ang bilis kong basahin yung Bible. Okay lang. Parang dinadaanan ko lang siya. Sabi niya. So, okay lang. And then after nun, pag may hindi ka naintindihan, pwede ka magtanong. Or pwede mong humingi ka ng karunungan o kaunawaan sa Diyos at ipagkakaloob niya po. Kaya po, ako, binasa ko po ang Bible, paulit-ulit ko pong binabasa po ito. Nung umpisa, hindi ko rin masyadong maintindihan kung ano lang yung literal na naintindihan ko doon, go. Salamat sa Diyos at dahil kahit pa paano may naintindihan ako hanggang sa tayo po ay unti-unting ang bawat salita ng Diyos ay naintindihan dahil meron nga pong tagapagturo, ang banal na Espiritu. Kaya tayo po, lagi tayo magbasa ng Biblia. Hindi ka dito masusunog. Sabi nila pag magbasa ka ng Biblia, masusunog ka. No. Mas lalo kang mapapalapit sa Diyos. Kung ikaw ay makasalanan, basahin mo ang Biblia. Naalala ko ngayong kwentuhan ng aking tito, yung lolo po namin. Nung panahon na siya po ay mananampalataya, nagkaroon siya ng challenge sa sarili niya. Bago ako maniwala sa sasabihin mo, sabi niya, babasahin ko muna yung buong Biblia kung totoo yung sinasabi mo. So doon sa sinasabi ng apo niya sa kanya ay hindi niya pinaniwalaan. So ang ginawa niya, yung lolo po namin noon is ay binasa niya yung Biblia at doon niya naintindihan na totoo nga pala yung sinasabi niya ng tito ko. Kaya napakahalaga po na kung hindi po tayo naniniwala doon sa sinasabi o narinig natin ng mga nagpipreach ng mga pastor or something, mga hindi lang po pastor, mga ginagamit ng Diyos sa kanyang salita upang ipahayag ito, challenge ko po sa inyo, basahin niyo po ang Biblia. Sabi nga po sa kanyang salita, if you know the truth, and the truth will set you free. Kung alam mo ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Parang ganito lang po yan. Kung isang bagay ay pinakailaman mo, pakikialaman ka rin niya. Kung ang salita ng Diyos ay yung pinagninilay-nilayan o binabasa, ang Diyos ay mangungusap sa iyo buhay. Kaya yun lamang po, dito ko muna po ihinto po ang ating topic. So itutuloy po natin our last topic sa mga susunod po na upload ko po sa Facebook. So marami pong salamat. Purihin po ang salita ng Diyos, purihin po ang Diyos. Siya lang po maparangalan, siya lang po maitaas. At salamat sa Diyos, ginagamit niya po tayo upang ipahayag ang salita ng Diyos kahit nandito lang po tayo sa ating tahanan. At patuloy po tayo magtiwala sa Diyos, huwag po tayong susuko. Pagprayin po natin ang bawat isa, magkaroon tayo ng pagmamahal sa bawat isa, hindi lamang po sa ating sarili, ganoon na rin sa ating pamilya, sa mga kamag-anak, sa
sa mga tao hindi naman natin kakilala. Hanggat may maitutulong tayo, tumulong tayo. At ganun din po na pag-pray natin ang bansang Pilipinas at ang buong mundo kung saan ay nangangailangan sila ng mga tulong, lalo na sa mga nasa unahan, na tinatawag nilang frontliners. So maraming nagkakasakit sa kanila, ipagdasal po natin sila. Pagdasal natin sila kasi kung tayo ang nasa sitwasyon nila, talagang kahit gaano tayo kalakas, ay talagang sila din po ay nababahala rin. So tayo, kailangan nila tayo, and then hanggat meron tayong maitutulong, tumulong po tayo. Ayan, so sa amin sa dito sa God With Us Church Global Outreach is meron kami tinatawag na chain prayer. So maraming salamat sa mga nakikisa 24 hours na talagang every hour may nagpipray, hindi po napuputol ito. So hindi lamang po prayer for the church sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa God With Us. So hindi lamang po kundi sa lahat ng mga churches din, sa lahat ng tao sa buong mundo. Universal prayer po ang aming pinagdadasal dito. Hindi lang po presidente ng Pilipinas, lahat din po ng presidente ng buong mundo po. So pinagpipray po natin yan, lahat ng mga health workers, lahat, mga doctors, lahat po, lahat, upang sa ganun ay kung itong nangyayaring problema sa buong mundo ay isang malaking takot kasi po ito sa lahat ng tao. Ganun pa man ay isang malaking katulungan naman po ito sa lahat din ng tao. Bakit? Dahil mas marami na ngayong tumatawag sa Diyos. Mas marami nang nananampalataya ngayon kaysa noon. So meron siyang advantages at meron din siyang disadvantages. At ang dalangin ko sa mga namatay sa virus na ito ay naniniwala ako na mayroong magandang plano ang Diyos sa bawat buhay na nandito sa mundong ibabaw ngayon. Naniniwala po ako dyan. Kaya tuloy-tuloy lamang po. Kung ang Diyos ay nalalapit na pong dumating, mas lalo tayong huwag tumigil sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil siya lang ang ating pag-asa, wala nang iba. So yun lamang po. God bless po sa ating lahat. Purihin po ang salita ng Diyos.